Magandang araw mga ka-forever! Medyo maulan sa labas nitong mga nagdaang araw pero I hope this doesn't stop you from making your day happy and perfect for you and your family. Don't worry, andito po kami to provide you with updated weather information. Samahan niyo po kami ulit as we provide you not only with weather forecast but with updated science information as well. Ako po si Jel Miranda, ang inyong bagong ka-online, ka-forever, ka-Twitter at ka-weather host for the day. Welcome to DOS TV, the Filipino Weather Channel, your newest and most comprehensive real-time authority on the latest weather updates. Dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Remember that, folks, it's DOS TV, reporting live from Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center. Ang DOS TV ay mapapanood ninyo Monday to Friday, 11 a.m. to 12 noon. Dito lang sa www.dostv.ph. And for today's episode, we will get to know more about La Nina sa ating live talk segment. And next, we will get to know about sa buhay ng isang weatherman. Makikilala natin ang isa sa kanila mamaya. And of course, nandyan pa rin syempre ang mga paborito nating lahat. Ang What's the Weather with You? Ano naman kaya ang mga hugot lines ng mga ka-forever natin? Syempre, excited na akong basahin mamaya yan. Kaya naman mga kaibigan, mag-post lang kayo sa Twitter or Facebook ng mga kahugot-hugot ninyo mga linya. At babasahin kayo mamaya ng live dito lang sa DOS TV. Ilan lamang po yan sa inyong mga mapapanood mamaya dito sa DOS TV. And to start things rolling, kamustahin muna natin ang magiging lagay ng ating panahon mula kay Benison Estareja. Thank you, Ms. Jel. Good morning sa iyo at good morning din sa mga viewers natin ng DOS TV. At para naman sa magiging lagay ng panahon natin, ngayong araw ng Huwebes, asahan pa rin po ang epekto ng ridge or extension ng high pressure area sa silangang bahagi ng Visayas. So ibig sabihin po, wala tayong direktang epekto ng habagat or southwest monsoon. Sa buong bansa po, makakaranas pa rin tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan. Then sa tanghali po, magiging mainit pa rin at maalinsangan yung ating mararanasan. At sa hapon o gabi, posible ang mga pagulan or pagkidlat at pagkulog na nagtatagal ng around 1 to 2 hours. Pumunta naman po tayo sa satellite image ng Pag-asa as of 8 a.m. Kung mapapansin po natin dito sa may parting Luzon, may mga namumuo ng kaulapan dito sa may West Philippine Sea, which is hindi pa naman umaabot sa ating mga kalupaan. And then kung makikita natin sa may Northern Luzon and Bicol region, maaliwalas po ang nararanasan nilang panahon sa ngayon, pero posible na rin doon ang mga localized thunderstorms. Pagdating naman sa Visayas, maaliwalas ang panahon sa may Eastern Visayas, and then sa may Western Visayas, may mga namumuo ng kaulapan. Pero so far, yung mga pagulan natin, asahan natin dyan pagdating ng hapon o gabi. And then sa may parting Mindanao, kung mapapansin po natin, medyo maulap na sa may southern part ng Mindanao, and then dito rin sa may Zamboanga Peninsula. Pero asahan po natin na magiging almost all of Mindanao ay magkakaroon ng mga kaulapan and mga pag-ulan pagdating ng hapon o gabi. And kung mapapansin po natin, may mga balumbon ng kaulapan dyan. Titingnan po natin kung ito'y posible maging isang low pressure area sa mga susunod na araw, pero magdadala po ito ng mga paulan sa mga susunod na araw nga sa may parteng Mindanao. Ang temperature range natin sa Metro Manila, 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Baguio City naman, 16 to 24 degrees. Sa Puerto Princesa City sa Palawan, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Iloilo, 26 to 34 degrees. Metro Cebu, 25 to 34 degrees. Sa Metro Davao, 26 to 33 degrees. At sa Zamboanga naman, 25 to 34 degrees. At dahil nga simula na ng buwan ng Hunyo, alamin naman natin yung mga weather system na makakaapekto sa ating bansa sa mga susunod na araw. Unahin na po natin dyan ang ridge ng high pressure area. Ito yung extension ng isang high pressure system dito sa may Pacific Ocean usually, at dahil opposite nga po siya ng low pressure area, ang karakteristik niyan, maaliwalas na panahon or minsan po bahagyang maulap na kalangitan dito sa may silangang bahagi ng Luzon and Visayas. Isa pang aasahan natin na weather system ngayong buwan ng Hunyo ay ang Intertropical Convergence Zone or ITCZ. Dahil nga po convergence ito, may mga pagsasulubong ng hangin na nagaganap dito
northeasterly to southeasterly po ng mga hangin ang nagsasalubong dito. And usually, mga series of low pressure area po ito at ito yung umaabot sa ilang bahagi ng Mindanao and Visayas. Asahan po natin doon yung mga light to moderate rains and isolated thunderstorms kapag meron tayong ITCZ. At dahil nga ITCZ yan, meron tayong inaasahan din na low pressure area. Ito yung first stage bago mabuo ang isang bagyo. At ang karakteristik niyan, medyo malakas na mga hangin, and then asahan na rin natin ang mga paulan, light to moderate rains, minsan po mga malakas na mga paulan. Dito nanggagaling sa may Pacific Ocean or minsan din po ay sa West Philippine Sea. At ngayong buwan ng Hunyo po, asahan natin ang 0 or 1 na tropical cyclone. Maaari po ito ay malakas, maaari ito ay maging tropical depression or storm intensity. At ang tracking po niyan usually kapag June ay dito sa may Visayas and eastern part of Southern Luzon area. Yan po muna latest mula dito sa Weather Forecasting Center ng Pag-asa DOST. Ako po si Benison Estareja, reporting for DOS TV. Thank you for that, Sir Benison, and for an exclusive content dito lang sa DOS TV. Alamin naman natin ang water dam levels mula kay Sir Elmer Caringal. Magandang umaga po sa ating lahat. Welcome po dito sa HMD Pag-asa. Dam update po tayo as of 6 a.m. June 2. Napapansin po natin yung Angat Dam is 184.55 kaninang umaga. Kahapon po 184.76 siya. So meron po tayong pag-decrease pa na halos 0.21 meters. So medyo lumiliit na po yung pababawas niya ng tubig kasi nga po meron po tayong naranasan na pag-ulan tuwing hapon na dinudulot nga po nitong thunderstorm. So mapapansin po rin po natin yung hydrograph ng Angat Dam is continuous pa siya sa pagbaba. So ang ibig pong sabihin, yung pong mga tubig na pag-ulan sa upstream ng reservoir ng Angat is dumediretso pa po siya sa lupa. So yung galing po tayo sa dry season, so kailangan pa po ng lupa natin na mapunan yung tubig. So ang pag-ulan hindi pa siya gaanong pumupunta sa reservoir natin. So yung Pantabangan Dam kahapon is 192.61, then kanina is 192.55. So medyo konti na lang yung ulang naranasan natin doon kasi nga medyo high pressure ang system natin ngayon. So wala na gano'n tayong naranasan pag-ulan, kung meron man is humihina na. So kaninang umaga 192.55, so nag-decrease siya ng halos 0.06. Maliit lang na elevation yon. So ito yung hydrograph natin ng Pantabangan Dam is napansin natin continue siya bumababa, then nung last week of May medyo tumaas siya dulot nga po ng thunderstorm. At ito naman po yung Magat Dam natin, kahapon is 183.04, kaninang umaga as of 6 a.m., 183.24. So, ang magandang elevation ng Magat Dam is napapansin natin is tumataas na siya. So, ito yung hydrograph niya, napansin natin, mabilis yung pagtaas niya. So, ibig sabihin, maraming ulang naranasan doon sa basin ng Magat Dam. So, mapapansin natin, ito yung magandang good news ng Magat Dam. So, nakaka-recover na siya as of now. Bali yung San Roque Dam, ito naman yung monitoring ng San Roque Dam, which is nasa bandang Pangasinan to. Ang elevation niya kaninang umaga is 240.21, kahapon galing siya sa 240.7. Ang tubig, ang elevation ng dam is continuous siya sa pagbaba. So, pero hindi naman tayo nangangamba dito sa mga natawag natin dam kasi nga medyo papasok na yung onset na yung rainy season. So, ang mapapansin natin, although mababa siya, pero sa next few days, siguro aangat na silang lahat. So, bali ang level ng dam ngayon is 240.21. So, medyo matawag pa nating normal lahat ng mga dam natin except yung Pantabangan Dam na medyo mababa siya sa ngayon. Ito po yung dam reporting namin as of now. So, ito po si Elmer Caringal from HMD Pag-asa reporting.
At syempre, kami nga dito sa DOS-TV, the Filipino Weather Channel. May nagbibigay kami araw-araw, nagbibigay kami sa inyo ng mga weather forecast. At syempre, live na live at updated. Eto pagkakataon natin, katabi ko pa mismo ang weather specialist. O, hindi ba? Bongga. Real time talaga. Syempre, kanina nagbigay si Sir Benison ng ating forecast for today's weather. Pero, mas kikilalanin mo natin, syempre, hindi muna yung ulat panahon. Kayo muna, sir. Di ba? Okay. Yung buhay ng mga weather forecaster ang kikilala natin. Siyempre, everyday nakikita na natin sila as a weather forecaster. Pero ano nga ba talaga ang eksaktong buhay ng isang weather specialist? Good morning, Sir Benison. Yes, good morning, Ms. Jel, and good morning po sa mga viewers natin ng DOS TV. So, bilang po isang weather specialist in the weather forecasting section muna, kasi yun yung specialty ko, yun yung designation ko. So, we analyze the weather first. The existing weather, the wind direction, the wind speed, the pressure, the temperature, etc. And based on those data na nagather natin from all the stations of Pag-asa, we base our the weather with the upcoming forecast. Parang based dun sa mga data natin, alamin natin yung forecast for the next few days. Usually hanggang 5 days po na-forecast natin yan with almost 100% accuracy. And then sa weather forecasting section nga, hindi lang po kami nag-analyze. We also study the weather and then we report it afterwards. We report the weather forecast that we make afterwards. Sa radyo man or sa TV, kapag kailanganin po, or kahit especially tuwing bagyo, kailangan ready po kami dyan. Ayun. So masyadong talaga, mabusisi bago nyo ilabas sa publiko lahat ng impormasyon. Pero bagong lahat, paano ka talaga napunta sa Pag-asa? Pangarap mo ba yan? Bata ka pa lang, gusto mo talaga yun. Siyempre noon, nung bata ka, nakakapanood ka ng mga nagbibigay ng mga ulat panahon di ba? Parang, ikaw ba noon, gusto ko maging ganyan Actually po, nung as early as siguro mga 12 or 13 years old ako, tapos napapanood ko pa si Ernie Baron. Oo, tama. Siya yung pinakasikat ng time na yun na weather reporter, weather broadcaster. And sabi ko sa mama ko, Ma, parang gusto kong maging ganun. So out of parang joke-joke lang. Tapos, kasi nga, eventually, nung nag-high school na ako and then nag-college na punta ako sa engineering. So wala na yun sa mind ko after that time. And then, parang wild dreams, out of my wildest dreams na lang yung pagiging weather forecaster. Kasi parang medyo mataas atang specialty or profession Tapos, after kong graduate ng engineering, and then nag-take ako ng board exam, and then I pursue the field of engineering. And then, nalaman ko from a friend na may opening ng training sa Pag-asa. Kasi nasa Pag-asa na siya. Doon siya sa climate section. And then, nalaman ko sa kanya, and then sabi ko, sige, try ko. Kasi may training daw na opening, good for 11 months. Tapos, dun sa 11 months na yun, ang sabi niya sa akin, walang sweldo Tapos, so ready ka na talaga dun For 11 months, ang haba ng training pala. Training siya for 11 months na walang sweldo. So parang nag-aaral ka pa rin and then makukuha mo lang maliit lang na allowance. And then nga, pagdating pa lang sa training, syempre medyo mahirap na yung pag-aaralan mo, mga bago, hindi siya related dun sa engineering na tinake-up ko. mo. Siyempre, mga math lang yung related. Pero pagdating sa meteorology, medyo mahirap na. Mga So, kailangan mag-aaral ka talaga for 11 months and titiisin mo na wala kang trabaho hanggang sa makagraduate ka. And then, eventually nga po, nakagraduate naman ako sa training course. And then, siguro mga 3 months later, may tumawag na sa akin from Pag-asa na ang designation ko is for the weather forecasting section. So, parang, wow. So, yun na yun. So, parang fulfilling ba yung pakiramdam? Siyempre, di ba, parang 11 months ang haba ng training mo di ba? naalala ko talaga, ma'am, Tapos, yung memory ko nung 12 years old ako na parang sabi ko, ayan na, Ernie Baron. alam niyo ng nanay ko na sinabi ko yun sa kanya. And then, nung nandun na ako, parang, syempre, proud siya sa akin. Oo, siyempre, di ba? So, masasabi talaga na mahirap maging isang weather forecaster. Yes, definitely. So, yun pa lang ang trabaho po kasi namin is 24 hours. So parang operational, merong morning shift, may afternoon shift, may night shift. Tapos, kailangan 24 hours, nag-ooperate yung weather forecasting section. So doon ako napunta. So kailangan kahit holiday. Walang holiday. Yeah. May holiday pero wala kaming holiday. Tama. Kailangan papasok pa rin kami. Especially during Pasko and Bagong Taon, kahit syempre gusto mo na umuwi sa family mo, medyo mahirap po talaga. Actually, mahirap talaga yon. And then isa pa doon, kapag may bagyo, di ba usually kapag signal number 4, automatic, walang pasok ang mga government office. So,
ironic na kung kailan may bagyo, doon kami dapat Doon kayo rest. kailangan. Doon kami Oo. pinakakailangan. And during bagyo, pumapasok kami minsan 12 hours straight or Oo. 16 hours. Walang tulugan talaga. Opo, kahit gabi, tuloy-tuloy yan. Siyempre kasi kailangan mabantayan mo yung takbo ng yung truck ng bagyo. Hindi mo pwedeng tulugan or magpahinga kahit konti lang pwede. Pero kulang sa kain, and then maya yung tawag ng tao, and then mag-analyze ka pa ng weather forecast. Pero kasi syempre, di ba, parang minsan napapanood natin yung mga forecaster, parang kabisado nyo yung sinasabi ninyo. Meron ba kayong parang the day before or night before, talagang inaaral nyo na yon? Kinakabisado nyo ba yon talaga? Actually, sa una po talaga, nung baguhan pa lang ako, syempre, I have to study before ako pumasok. Nagbabasa-basa ako, and then ginagaya ko yung, actually, nagkakaroon ako ng image na ganito dapat ang itsura ko, ginagaya ko si ganito. Tapos, after a few months na parang sanay ka na, minsan tatawag na lang sa radyo, parang, sige, okay po, ready na ako. Tapos kapag sa TV naman, okay, salang ka na. Sabi, okay po, ready na ako. Tapos, kahit wala na akong script, basta Kaya makita na. ko lang yung weather forecast, alam ko na yung sasabihin ko. Okay. So, malaking tulong din yung parang Siguro every sa time lagi- training nyo, kasama sa training na yun. and then sa laging yun po Ginagawa. yung lang ginagawa mo eh. Pero as of the moment, ang pag-asa, gaano karami ngayon ng forecaster? Kasi syempre, di ba parang yung iba nagpupunta pa sa ibang bansa. Actually, dun sa weather forecasting section namin, we are around 16. Okay. Tapos, syempre, may kasama pang mga rainfall forecaster, and then may mga climatologists tayo, tapos yung other from the hydromet forecasters. So, all in all po, marami naman kami. Pero dun po sa weather forecaster na talagang lumalabas sa TV and then nagde-determine po ng weather, we are around 16, and then siguro mga 3 doon babae. Konti lang po. Ayun, oo. Pero syempre, di ba, alam natin kung gaano kahirap talaga yung dedikasyon ninyo when it comes to giving information sa ating publiko ng tungkol sa ulat panahon sa ating bansa. Di ba, dumarating ang time, wala talagang tulog, walang kain. Di ba? Ito yung pagbibigay ng public service, di ba? So, iba yung pakiramdam in a way, di ba? Yes po. Yun, nandun din yung fulfilling na parang, ay wow, parang nakatulong ako hindi lang sa isang maliit na community, kundi sa Correct. buong bansa. Correct. Siyempre, napagservisyon mo sila at natulungan mo sila. And may nasagip kang buhay, yun po yung mahalaga. Yun yung mission naman ng Pag-asa in the first place. Okay. Sir Benison, any advice dun sa ating mga televiewers, sa ating mga online viewers? Baka may mga teenagers din na gusto eventually, gusto ko naman maging Sir Benison in the future. Well, para po sa mga gustong maging weather forecaster tulad ko, syempre po, tsaga lang. I mean, in the first place naman, kung talagang gusto nyo, may paraan naman. So kahit hindi kayo nag-pursue ng meteorology in the first place, actually requirements sa Pag-asa na mag-take ka muna ng engineering courses or any math-related or science-related courses. And then after mong graduate doon, then pwede ka nang mag-apply sa Pag-asa for a training. And you will be trained for 11 months, so medyo medyo matrabaho at kung wala kang patience, medyo maiinip ka talaga. Pero eventually, after you graduated the training course for 11 months, then dun mo palang ma-realize yung fruit of labor and then pag nasa Pag-asa ka naman alagaan ka naman ng Pag-asa, especially now na meron tayong modernization law. Yes. So, okay na, hindi na masyadong kung ano yung pinagtatrabahuhan mo, eventually hindi yung makukuha mo naman. So, yun lang po. Okay. So, wala kang balak umalis ng bansa, ng Pag-asa? Wala po, wala naman. Very good. Thank you so much, Sir Benison Estareha. Salamat Ayan, po. syempre, makasama pa natin si Sir Benison sa ating araw-araw na pagbibigay ng weather updates. Ayan, good job at sana pagpatuloy mo lang ang inyong magandang adhikain. Malaking tulong ang mga weather reports and updates na nanggagaling of course sa inyo. And to make our lives a bit better every day. Samantala, ano naman kaya ang mga bagong proyekto ang hatid ng DOST para sa mga mamamayang Pilipino? Alamin dito sa DOST TV Flash Report. Nag-install
nag-install ang DOST ng mas maraming solar-powered automated rain gauges in flood-prone areas in Metro Manila. Dahil mas maraming rain gauges na, mas makapagpo-provide pa ng mas accurate at mas timely information ang DOST para mawarningan at makapaghanda ang mga tao sa posibleng flood and landslide na parating na dulot ng pag-ulan. To date, there are 18 ARGs, 3 water level monitoring stations, and 1 automated weather station installed in different areas in Metro Manila. Masaya ang mag-aral pero ngayon ay masasaya pa dahil may Science Explorer Bus na. Ang Science Explorer Bus ay isang interactive learning facility na proyekto ng Science Education Institute of the Department of Science and Technology. Kakaiba ang bus na ito dahil may laboratory facilities, audiovisual equipment, interactive exhibits, and various learning materials sa loob nito na makatutulong sa mga estudyante para lalo pang maintindihan ang mga complicated science concepts. Simula 2010, the project has engaged more than 15,000 students from 47 municipalities and cities in Luzon in high-quality science laboratory experience. The Department of Science and Technology through the Science Education Institute has increased the stipend of scholars in the undergraduate program to 6,000 pesos monthly. This represents a 20% increase from 5,000 pesos. Other improved benefits include book allowance of 10,000 pesos per academic year from 5,000 pesos, tuition fee subsidy of 10,000 pesos from 8,000 pesos per semester, and MSPE clothing allowance of 1,000 from 500 pesos. Likewise, there is a group insurance benefit of 200,000 peso coverage. Simula na ng tag-ulan sa Pilipinas at sa pagpasok ng ganitong klima sa Pilipinas, kakabit nito ay ang sinasabi nilang La Nina. Ano nga ba ang La Nina at ano ang epekto nito sa atin? May kinalaman kaya ang La Nina sa naranasan nating tag-init nitong mga nakaraang buwan? And to enlighten us about this topic, sasamahan po tayo ni Mr. Anthony Lucero. Siya po ay nagtapos ng BS Aeronautical Engineering sa Pat School of Aeronautics. Meron din siyang 3 dekadang paglilingkod sa pag-asa. Grabe, nakakabilib talaga. And currently, he is Officer in Charge of Climate Monitoring and Prediction Section, Climatology and Agrometeorology Division. Mga ka-forever, let us all welcome Mr. Anthony Lucero. Good morning, sir. Good morning. At good morning sa lahat ng nakikinig sa atin ngayon. Yes, welcome to DOSTV. Thank you po. Ayan. Sir, sabi nga natin, simula na ng tag-ulan. 'Di ba? Pero kasi ang El Nino, so ito, tapos na talaga, declared na ba na tapos na tayo sa El Nino phenomenon? Hindi pa po. Nararamdaman pa rin natin ang epekto ng El Nino. Okay. Sa katunayan, walang naganap na bagyo ngayong magmula nung pumasok ang taong 2016. At yan po ay isang manifestation ng impact ng El Nino. At ngayon, patuloy pa rin ang El Nino at yan, inaasahan po natin na magtatapos yan sa buwan ng Agosto. Okay. So buwan pa ng Agosto. Oh, Pero July. ang La Nina, paparating na rin. Meaning, epekto na, ang La Nina ba, effect din ng El Nino? Masasabi bang ganun? Hindi po. Ang La Nina ay, ang El Nino at La Nina, bahagi po yan ng climate system na kung saan, meron po tayong cycle. Ano? Kung ang cycle natin, unang-una, nag-uumpisa yan sa halimbawa, sa araw at gabi. Meron tayong cycle na ganun. In a span of 24 hours, merong araw at may gabi. Okay. Pag in-stretch pa natin yung time scale, magkakaroon tayo ng cycle naman, makikita natin yung tag-ulan at tag-araw. Pag in-stretch pa natin yung time scale, meron tayong taunan, annual time scale na kung saan merong taon na maulan o malamig, merong taon naman at na mainit at kulang sa ulan.
pag in-stretch pa natin yung time scale, dito na natin makikita yung cycle ng El Nino at La Nina. Okay. Na kung saan merong buwan o merong taon o merong isang episode na tinatawag na merong maulan na panahon at meron din namang masyadong tuyong panahon. Yan po yung El Nino and La Nina. At tandaan natin, etong El Nino at La Nina ay kaganapan po ito sa karagatan. And this is not a moving system. Katulad ng sinasabi natin na bagyo na nagmumula sa karagatan at ito po ay gumagalaw papuntang kalupaan. Hindi po ganoon ang El Nino at La Nina. Ito po ay pangyayari sa dagat at ito po ay nagkakaroon ng epekto sa supply ng ating ulan at kaulapan. Kaya naman pag may El Nino, mainit at kulang tayo sa ulan. At pagkatapos nun, papasok naman tayo sa La Nina, magkakaroon naman tayo ng sobrang ulan at magkakaroon ng epekto ito sa ating mga taniman at ganun din po sa ating ekonomiya. Ayun. In a simplified word, ang La Nina talaga, halimbawa sa isang elementary student, paano mo ibibigay yung simpleng terminology or simpleng salita sa bata na, anak, ito ang La Nina, ito ang El Nino? Unang-una po, hindi po madaling intindihin yan. Correct. Katulad lang ng araw at gabi, mas madaling intindihin. Ano po? Kami po, 30 taon po naming pinag-aralan ito. At ang La Nina ay, ito po ay pangyayari na kung saan madalas ang ulan. Sobrang ulan. Opo, madalas mas maraming araw ang may ulan Okay. at mas marami. At ang El Nino naman ay kulang yung ulan natin, yung supply ng ulan. Ayun. At yan po na experience natin, nakita natin na nangyari noong mga nagdaang buwan na kung saan ang dami nagsasabi sa ating mga kababayan na napakainit, kailan ba ito matatapos? Totoo. At ngayon, nasasabi ko, tapos na po yan. Tapos na. Opo. At meron pa rin epekto ang El Nino pero hindi na ganun kainit, hindi na ganun katuyo. Kasi ngayon ay tag-ulan na. Ayun. Pero napo-forecast din ba yun, sir? Halimbawa, katulad nun, tayo every year meron tayong ina-expect na dami ng bagyo, hindi ba? Oo. Tapos katulad nun, sabi niya, as of early, ngayon buwan na to, Mayo or June na, wala pa rin bagyong dumarating sa atin. Tama po yun. Kanina po, in a while, nakita natin si Sir Edison, Benison, na siya po ay weather forecaster, sabi ninyo. Ang inyo pong lingkod ay isang climate forecaster. Yan. Ang mindset po ng weather forecaster is only up to 7 days. Ang climate forecaster po ay, ang mindset namin ay umaabot ng 7 hanggang 12 buwan. At kung ano yung mangyayari sa ating climate system, yan po yung pino-forecast natin. At ang mga impormasyon natin, ang gumagamit po niyan, yung sa Department of Agriculture, mga farmers, mga decision makers, health, power sector, water sector, kailangan magplano sila ahead of time upang sa ganon maiwasan natin ang pinsalang pwedeng maibigay ng extreme climate event tulad ng El Nino at La Nina. At kung hindi naman po yung mga weather o yung mga bagyong dadating, yan po napo-forecast po natin yan. At kung iisipin natin, etong services po ng Pag-asa na tinatawag nating climate prediction, ay bago lang po ito sa Pag-asa. Okay. Hindi katulad to ng weather forecast na nung araw pa, Tagal panahon na. pa ng lolo ko, meron na yan. Ito kailan lang po. At iilan, mabibilang lang sa mga daliri natin, ang mga nakakaalam ng serbisyong ito, ang science ng climate Ayun, services. oo. Opo. Pero may history ba, sir, ang La Nina? El Nino, dito ba o dito lang sa Pilipinas usually nararanasan or dito sa mga gantong klaseng bansa naranasan yung gantong phenomenon? Ay, hindi naman po. Sabi ko nga, ang El Nino at La Nina ay kaganapan sa karagatan. Ang nangyayari doon kasi may pagbabagong karagatan at nagre-response ang atmosphere. Ayun. At ang business natin tungkol sa atmosfera o kahanginan
At etong El Nino at La Nina, hindi lang po sa Pilipinas nararamdaman yan, sa buong daigdig. At para malaman po natin na meron po itong epekto sa Amerika, sa Africa, sa Asia, mainland Asia, Southeast Asia lalong-lalo na. At sa mga bansa na nakapalagay dito sa Pacific Ocean. Yan po. At maraming epekto yan. May mga epekto na kulang sa ulan, may mga epekto na sobra-sobra namang ulan. Katulad ng bansa na napapalagay sa gitnang Pasipiko. Pag may El Nino po, ay maraming ulan sa kanila. At tayo naman ay kulang na kulang. Ayan po ang mga manifestation. Ayun. Opo. And speaking of effect, may maganda rin bang epekto ang La Nina? Opo, lahat naman may mga magandang epekto. Katulad ng bagyo, mas madali nating maisip ang bagyo na mapinsala ito. Pero ang bagyo ang nagko-contribute sa atin ng 50% of our rainfall, annual rainfall, is attributed to tropical cyclone. So mawala ang bagyo, magkukulang tayo ng 50% ng rainfall at malaking impact sa atin yun. At ang La Nina naman po, tulad ng El Nino, meron naman din benefit ito na pwedeng dalhin. Bakit? Water will not be a limiting factor in crop production. Yes, oo. So what it means is that you could also plant your crop in non-irrigated areas. Tulad ng mga matataas na kabundukan, pwede rin kayo magtanim doon. At we could take advantage of that. Yan. So yun yung magandang epekto nito, hindi Yes. ba? Siyempre lalo na yung bang mga nakaranas ng tagtuyot, eto, masabi ba na pagdating ng La Nina, in a way, eto na yung makakatulong para sa mga nakaranas ng tagtuyot? Tama po yan. Yung tagtuyot naman, hindi rin naman lahat yun nakakasama rin sa atin. Ang kailangan lang naman talaga, kung iisipin natin, kung pag-iisipan natin na malalim, ay yung adaptation plan natin or program. Kung paano tayo mag-a-adapt, magre-respond sa nalalaman nating darating na mga event. Ngayon nagagawa na natin yan. At masasabi natin kung yung mga kababayan natin na biktima at hindi sila nakapagtanim at medyo nahirapan sila sa kanilang pamumuhay. Ngayon ang pagkakataon na maka-recover ulit sila. Opo, sana kung alam natin na tayo po ay napapalagay sa lugar na mababa at pag may maraming ulan nababaha tayo, ingatan po natin yan at paggandaan. Paano nyo binibigay yung pagiging alerto ng publiko when it terms to this kind of weather condition? Hindi naman po kami hindi po kami nagkukulang diyan kasi nagbibigay po kami ng update every month. Ang weather nagbibigay naman ng update sa ating mga kababayan every day. Every day, yes. Twice a day nagbibigay sila at nagko-complement kami sa isa't isa. At kami po ay nagbibigay ng panayam sa lahat na nangangailangan sa aming serbisyo, lalong-lalo na yung mga sektor na sensitibo sa mga pagbabago ng panahon. Halimbawa, weather sensitive ang industriya, katulad ng pagtatanim o yung pagmamanage ng tubig na po pwedeng inumin, po pwedeng gamitin sa pagtatanim, ganon. Yan po ang tinatawag nating weather sensitive. Kahit na yung palaisdaan, weather sensitive na sektor din yan, binibigyan po namin sila ng kaukulang serbisyo. At nagtuturo din po tayo sa ating mga komunidad kung papaano babasahin nila ang aming informasyon at magagamit nila ito sa paggawa ng advisory sa kanilang mga community. Ayun. Yan, Siyempre, from time to time, sabi nyo nga, sir, nagbibigay naman kayo ng information, hindi ba? Dito ba sa Pilipinas, meron mga area talaga na direktang naaapektuhan ng ganitong phenomenon, etc.? O dito sa Manila, parang sabi nila, hindi po masyadong nararamdaman ng effect nitong mga ganitong klase ng El Nino, La Nina. Usually, parang nandyan yan sa mga bandang bundok. Hindi po. Panahon na para pagyamanin na natin ang ating mga kaisipan sa mga pangyayari na nangyayari sa ating mga kapaligiran. At ito po, walang exempted dito.
At walang tinitingnan to kung mayaman ka o hindi. Lahat tayo naapektuhan. In one way or another. Maaring hindi ka naapektuhan sa kondominium mo. Kasi napakaganda ron at may aircon, kontrolado mo lahat. Pero yung supply ng tubig mo, hindi nanggagaling sa kondominium. Tama. Nanggagaling yan kung saan at yan naapektuhan. At yung mga kababayan natin na maaring hindi ka naapektuhan pero pag naapektuhan sila, chain of event yan. Hanggang sa dadating tayo sa panahon na lahat na tayo naapektuhan. At yan ang ayaw naman natin mangyari. At ang resources ng ating pamahalaan, gusto natin na gagamitin natin sa development. Hindi sa pagre-recover na lang sa pagiging nasalanta tayo ng mga natural disasters. Oo. Yes. So gusto nating iwasan na mabawasan yung mga panggastos natin sa mga disaster. At ito naman po ay maigugol natin sa development. Upang sa ganoon, it could create jobs for everybody at malabanan natin ang kahirapan. So ngayon, tinitingnan natin na magagamit natin itong mga information o magagamit natin itong kaalaman na ito sa paglaban sa kahirapan. Opo. Kung tayo lang ay magiging magkakaisa at magko-complement ang ating mga serbisyo. Of course, as of the moment, nakita natin kung gaano ka-supportive ang pamahalaan when it terms to weather, phenomenon, etc. na nabibigyan natin impormasyon or pangangalaga sa ating mga kaibigan, sa ating mga kababayan. Pero, in a way, paano makakatulong naman, ako on my part, bilang isang mamamayan, paano ako makakatulong na sa pamamahala o sa pamahalaan? Opo, napakagandang question yan. Kasi, unang-una para makatulong kayo, makiisa lang tayo sa mga programa na ipinapaalala at ginagawa ng pamahalaan. Pangalawa po, mag-antabay kayo sa mga impormasyon na ipinalalabas ng Pag-asa and be very serious with it. Kasi kung hindi tayong magiging ganon, hindi tayo magiging adaptive sa mga dapat nating gagawin, mananatili tayong ganito na mapipinsala tayo every once in a while. Pwede nating iwasan ang pinsala, pwede nating iwasan ang sakuna. Kung tayo ay makikiisa at magsasama-sama tayo upang sa ganon ay bilang isang bansa, maging progresibo tayo at maipamana natin ito sa mga susunod na salinlahi. Yan po, ang magagawa natin, ituro po natin sa ating mga anak o mga kaibigan na meron ng pagbabago sa ating bansa. At maaasahan po ninyo, ang Pag-asa ay palaging naririto upang magbigay sa inyo ng impormasyon. Magaling na po kami ngayon. Dati naman na, sir, kayo naman, oo. Na mas nade-develop pa tayo ngayon. Siyempre, sumasabi na tayo sa modern technology, hindi ba? Sabi niyo, ang climatology, recently lang ba ito, nagkaroon kayo ng iba't ibang gadgets or to forecast about climates? Tama po yun. Hindi naman ganun karaming kailangan namin. Ang kailangan namin, yung mga pakikipag-ugnayan. Number one, pakikipag-ugnayan namin sa iba't ibang bansa. Yun ang kailangan namin i-strengthen at yan naman nangyari na rin. Kung saan nagkikipagpalitan kami ng impormasyon. So, hindi na tayo papahuli? Opo. Mahirap lang kasi na hindi tayo nakikiisa sa pagme-measure na kung ano nangyayari sa karagatan. Tandaan natin na ang Pilipinas ay isang island country. Yes. And we are surrounded by bodies of Water. At yun ang dapat nating pagyamanin na kung paano natin i-monitor yung mga nangyayari sa karagatan. Bakit? Kasi po, napakalaki ng impluensya ng karagatan sa pangyayari sa panahon. Bakit? Kasi 2/3 of the surface of the earth. Biro mo, 2/3. 1/3 lang ang kalupaan. 2/3 ay karagatan. Tubig. At kung ano man ang nangyayari sa karagatan, siguradong magkakaroon ng epekto to sa kalupaan. At kung marami tayong kaalaman sa karagatan, marami tayong maiiwasan na sakuna, marami tayong maiiwasan ng mga hazard na pwedeng makapinsala sa atin. At
makapagbigay tayo ng benepisyo. So we could take advantage of the benefits that the weather or climate could bring to us. Maraming benepisyo yan kung iisipin natin, kung aanalisahin natin na malalim. So instead of getting victimized, mabenepisyuhan pa tayo. Tama. Sabi nga, di ba, mas mabuti na, kasi of course, natural calamities, nandiyan na yan. Sa atin na lang yung part natin maging handa tayo, di ba? Mas maiwasan ang sakuna, sabi nga ni Sir Anthony. Tama po yan. At pagiging handa ay pagiging progresibo rin. Tama. Any more messages naman sa ating mga online viewers, sir? Opo, gusto ko lang pong panawagan ang ating mga kababayan na palagi po kayong umantabay sa mga impormasyon na may ibibigay sa inyo ng pag-asa, sapagkat tandaan natin ang mga taong na madalas mabiktima at mapinsala ay yung mga komunidad na kulang sa kaalaman. Meron na po tayong kaalaman, aantayin na lang natin, pakikinggan na lang po natin. At gusto ko rin pong ipaabot sa inyo na kung ano man po ang mga programa na gagawa ng ating national government, makiisa po tayo rito at makipag-ugnayan po tayo sa local government sapagkat ang lahat ng ayuda na ipinaabot ng national government ay pinadadaan sa local government. Tandaan po natin na ang mga taong handa ay malayo sa sakuna. Very well said. Thank you so much. Maraming Napakalaki na naibahagi nyo sa amin ngayong araw na ito, di ba? Lalo na sa ating mga followers na nakasubaybay. Sana mas naging bukas ang kanilang isipan na mas makatulong din, in a way, do their parts to face the effects of this weather phenomenon. Thank you so much. Ayan po mga kaibigan, nakasama natin Mr. Anthony Lucero. At eto na nga mga ka-forever na mga nakaantabay dyan. Syempre, kahit na maulan man o maaraw sa labas, hindi mapipigilan ng ating mga social media friends sa kanilang mga hugot panahon. E ano na kaya ang mga latest na tweets, status, photos, or vlogs nila? Mula kay at Rados1914. Ang pag-ibig kapag duwag ay payapat, walang agos, walang talon, walang baha, walang luha, walang lunos. O, di ba? Medyo may pagka makata itong si Rados, di ba? Syempre, ang sabi nga di ba pagka ganyan, ano lang, pagka duwag ang pag-ibig, mas payapa. Syempre, di ba, asahan mo kapag dumating naman yung tao na magmamahal sa'yo, yan na yung handa na matapang, kumbaga matapang kang haharapin na sasabihin na ikaw ay mahal niya. Doon mo mas ma-enjoy yon kasi tunay na nagmamahal yan sa'yo. Ito naman mula kay Giro Romantico. Ang pag-ibig ko sa'yo ay parang baha. Habang tumatagal, lalong lumalalim. Habang lumalalim, lalong nilalayuan. Naku naman medyo sad. Ouch naman ito kay Giro Romantico. Diba? Ang hirap nung gano'n, no? Pag lumalayo daw sa'yo yung minamahal mo, ibig sabihin siguro hindi siya meant for you. Diba? Ang hintay-hintay lang ng pagkakataon, malay mo, siya na mismo ang lalapit sa'yo, parang baha nga yan, humuhupa din. Diba? Anyway, next naman tayo sa ating mga Facebook status. Mula kay Karugkug Baligang. Minsan lang ang tag-init, parang yakap. Yakap ka na kay higpit. Ayun pala yun. And, ang sweet, pero medyo sad. Sabi nga, kapag ka nandyan na, kasama mo yung taong mahal mo, enjoy every moment. Cherish or treasure every moment na magkasama kayo, di ba? Para walang, mamimiss nyo man ang isa't isa, pero during the time na magkasama kayo, enjoy lang. Wala naman kay Marvin Jose, tapos na ang El Nino, pero tigang pa rin ako. Si Kuya iba hugot. Si Kuya Marvin, di bale, malay mo, ngayong tag-ulan na, siguro ng mga panahon na mainit, tagtuyot daw siya. Pero ngayon, hintay-hintay lang, malay mo, babaha na ang pagmamahal sa buhay mo.
Mga ka-forever, ganyan namin kayo kamahal. Parang panahon lang din yan. Siyempre, minsan tag-ulan, minsan tag-araw. Sabi nga hindi lahat happy ka, minsan iiyak ka. Pero ang mahalaga, patuloy tayo nagpapakatatag, handang suungin ang araw at ulan na parating. Ilan lamang po yan sa mga hugot panahon na aming nakalap sa Twitter. At kung may hugot panahon pa kayo dyan, i-post lang sa Facebook or mag-tweet sa hashtag What's the Weather With You. Mali ninyo, next time naman, yung mga kahugot-hugot tweets ninyo ang mai-feature namin dito. Dumating na ang tag-ulan nitong buwan ng Hunyo pero hindi pa rin natanggal sa isipan natin ang epekto ng halos walang katapusang tag-init nitong mga nakaraang buwan o yung epekto ng tinatawag na El Nino. Dito sa Maynila, nung nag-El Nino, kahit papaano may aircon at electric fan tayong binubuksan para maibsan ng kahit papaano ang matinding init sa labas. Pero more than just the unbearable heat of the surroundings, may iba pang epekto ang El Nino. Hindi lang sa mga tao, kundi pati sa kalikasan. Pero puro lang ba negative effects ang dala ng weather condition na ito? O meron din itong benepisyo? Meron din kayang kinalaman ang El Nino sa naramdaman nating La Nina ngayon? Mga kaibigan, ating alamin dito lang sa Kambal Panahon. El Nino is an oceanic event. It happens in the Central Pacific Ocean. And what we feel over the Philippines is just the atmospheric responses. And during an El Nino, we have a decrease in rainfall in some places of the Philippines. If the El Nino happens to linger on during the dry season, then we have a very significant effect over these mountainous areas because these are located on climate type 1 where they usually have that dry season. And if the El Nino will continue on and linger on towards the rainy season, they have lesser rainfall during the season. Sita imal yang nilata. Mo into dia ayun tay danay ililidan pay kasyanay. Gawis de hado momian. Mantatolid na nakhi baydan alkonda. Siyang kanamiya dulo kunda kayo ay. Maka nakabangin ay kami daw-daw ay awagan sina. Mata bada kayo ay king mo na putong na da kayo da kayo buwan da kayo talaw. Da kayo mangipapatay hibatot siya. Masud ang kata. Apat patay na de. Yat nang bisita ay mandana na data. Mendampay dan na yung magpatade, humumenda, umat abuhi, humaanday, humali. Dati, panahon ng tag-ulan, kapag mayroong tubig, dito dumadalo yung tubig. Kapag malaki yung tubig sa ilog doon sa taas, doon kumukuha yung patubigan nitong malaking na to, bukirin. Pero ngayon natagtuyo, wala nang dadaan kaya ganito. Kaya umaasa kami sa ulan. Na sana ay tulungan kami ni Kabunyan para paulanin yung kalangitan.
Tasa yan eh. Ito yung mga sampat pare-pare. Hindi madikan. May naiwan ang taga CNN ko ya. Sakahan abot inpihi. Man na din ta. Ay, ilan nyo kapat sa bari na ito ta? Ang gaya. Din. Kapoys nga El Nino, pasit sa danom. Kaso nga ang anggina, si Payo ay mulan ni. Kahit na no ko mapanagtudo, ari kadadanong ng kaputa El Nino, pasit sa danay. Noon, nung maraming tubig, nung maulan, ito ay isang rice field. Pero ngayon, tagtuyot na, maging garden na. At itong mga similya, kung lumaki ang mga ito, ililipat dito. Pero dahil walang tubig, palakin mo na at hintayin ang tubig. Mali kami dah kayo ay lapumid layanan na. Tanay na yun may dumawat si tulong kanda kayo. Ta sapay kuma tatak-tapyanan na udan. Tas ay kandi mula ay masibugan ya matago amud nan pagit tanang ay naanguda. Siya nan imalian mi kanda kayo ay kalalapud layanan na. Nasikang kayo ta bumadang kayo sinanbiyang si Apo Diyos ta waday kanta ko ay matago. Ako po si Johnny Calawa dito sa Buoco. Ito po yung mga tanim kong romaine sanado. Ang ginagamit namin dito is organic fertilizer. Nakadrip po ito tapos self-supporting kasi kulang sa tubig. Ito po yung area na hindi namin nataniman. Nag-standby ito ng 2 buwan. Kasi dahil sa kakulangan ng tubig,
Piniprepare namin para taniman ulit kasi dumating na yung ulan. Naka-crop rotation po ito sa program kaya weekly na may harvest. Ang ginagamit namin dito sa pagdidilig, organic fertilizer, saka compost. Nung unang nagtanim kami, nag-harvest kami dito ng 1,000 kilos per week. Nung dumating yung El Nino, nag-decrease. Nag-harvest na kami ng 400 kilos per week. Kaya malaki yung lugi namin. Mahirap na kung may El Nino. Kasi less production, bumaba pati yung kita namin. Dati-dati kumikita kami ng 50,000. Ngayon, meron na sa 5,000 per week. Ayos talaga, manalo na yan. Milyonaryo ka naman. Ako po si Anastasio Dumling, Barangay Captain sa Eastern Park ng Sagada sa Barangay Antadaw. Nang dahil sa El Nino, konti na yung tubig. Kaya hindi na nakaabot sa aming barangay sa Antadaw dahil itong tubig na ito sa ngayon ginagamit sa sa rice terraces. Kaya yun ang problema namin dahil kukunti hindi nakakaabot sa barangay namin. Ang daming nasirang palayan at saka kami yung mga root crops namin wala na, patay na sila, tuyo na sila dahil nagkabitak-bitak na nga yung lupa, lalo yung palayan hindi sila nakapagtanim dahil walang tubig. At saka yung mga hardin namin gaya ng sayote, tuyo na rin dahil sa El Nino. Wala kaming magawa, di nagtiis na lang pagdating yung ulan. Paano naman kung bibigyan kami, sira naman ang tubo, wala yung tubo. Siyempre sayang din ang tubig na pupunta sa amin dahil sirang-sira na yung mga tubo na wala na yung iba. Kaya yun ang kailangan namin, dapat sana palitan kaagad para makapagpadala sila ng tubig sa amin. Ako si Caroline Wandalan, ang Municipal Agriculturist ng Baoto. Ang Baoto ay isang farming community. Very big ang impact ng El Nino sa farming community kasi very long ang dry spell ng El Nino sa aming municipality. From December to April walang ulan. Kaya yung mga itinanim noong January to March, parang 20% ang less yield. And then during the month of April, instead na magplant yung mga farmers, halos 30% ang decrease ng hectarage ng natamnan kasi nga alam nilang baka wala pang ulan. Ang usual concern ng ating farming community, ng ating mga farmers, yung mga production facilities, lalo na sa irrigation, yung mga seeds, yung mga fast-growing seeds, o yung mga short-term cash crops kagaya ng pechay, lettuce para madaling ibenta. Kasi at least na makaka-recover sila ng kabuhayan nila. Ako po si Jaime Dugaw, Indigenous Peoples Mandatory Representative ng munisipyo ng Sagada po. Ang nakikita natin na farm dito, na epekto ng drought o El Nino, yan, nakikita ninyong abandon na siya. Hindi na siya nasaka dahil sa kakulangan ng tubig. Hindi lang naman ngayon ang El Nino eh. Every year during summer, talagang dry siya. Nagkukulang kami ng tubig. Lahat ng tubig namin bumababa sa lower stream. Doon sa Chico pumupunta. Kaya ang gumagamit sa water namin ay yung mga kapatid natin sa Lowland, sa Calayan Valley, sa Kalinga. Ganon. We plant our trees to conserve our forest. Pero hindi kami ang gumagamit sa tubig na lumalabas. Dahil bumababa sa lower portion ng region. It goes down to
Cagayan Valley to Tabuk. Marami ng party ng rice fields namin dito sa Sagada na hindi na nasasaka dahil sa kakulangan ng tubig. Kakaunti lang yung naiwan na rice fields. At pag hindi na solusyonan yan, tsak maapektuhan yung mga iba rin. Ako si Aida Abeya, ang Municipal Disaster Risk Reduction and Management Officer. Sagada is not spared from what you call drought, which is the common situation in all parts of the Philippines, lalo na sa agricultural area. We had already 2 major forest fires for the rest of the province. And then, meron din tayong mga other effects tulad ng pagka-dry up ng mga fish ponds natin. I used to be the coordinator of fisheries here in Sagada. Our office distribute fish to farmers who are really interested into this fish production. But wala silang magawa. Pag nandito nang sa mag-start ng February, March, April, wala na silang supply ng water. Kaya nawawalan din sila, namamatay ang fish nila. Napipilitan silang i-harvest yung mga maliliit. Kaya kung ipagbili nila, wala rin. Doon sa eastern side na barangays, isa lang na source ng water, talagang severe ang effect nila. Almost all the households are problematic on water supply. Tungkol naman sa road widening, na palaging kasama doon yung pagpuputol ng kahoy, kailangan it should fall within the responsible development context, no, na kung saan pwedeng i-cut down yung talagang hindi maiwasan na i-cut down. And at the same time, nagagawa nilang gawin yung tinatawag nating road widening. Yung mga naputol ng mga kahoy na hindi maiwasan na ito ay putulin, palitan ng bagong mga punong kahoy para sa gayon ay hindi masakripisyo. Ang pangangailangan natin talaga ng magandang environment at saka nakakatulong sa pag-ipon ng mga tubig natin. Ang Kambal Panahon documentary na inihanda namin para sa inyo. Bukas samahan nyo kami para ituloy ang iba pang kwento tungkol sa weather phenomenon na ito. So, mga ka-forever, mag-online ulit bukas or from 11 a.m. to 12 noon. Dito lang kami lagi sa www.dostv.ph dahil weather lang ang laging nandyan, tag-araw man o tag-ulan, hindi nang iiwan kahit sino ka man. Kami ang DOSTV na laging nandyan, may bagyo man, kulog o kidlat. Hindi namin kayo iiwan dahil laging tandaan, weather is forever.